Sa mundo ng mga gagamba, kadalasan mas dominante ang mga babaeng gagamba. Mas agresibo din sila kumpara sa mga lalaking gagamba. Pero yung pagiging agresibo nila, kadalasan para protektahan ang kanilang mga itlog o yung egg sac. Ito ang kanilang superpower. Isa silang supermom dahil sa kanilang remarkable na maternal instinct. The eight-legged mom are usually known to attach their egg packets sa kanilang sapot o minsan bit nila sa kanilang katawan. Hindi iniiwan ng inang redback spider ang kanyang mga itlog o egg sac. Laman nito ang daang-daang mga spiderlings na nababalutan ng silk na gawa sa kanyang sapot. Kailangan niya itong ilipat malapit sa bukana ng kanyang lungga para hindi ito makain ng mga predators at mas mabantayan niya habang nagpapahinga. Hinila niya ito para ayusin ang pwesto ng kanyang egg sac. Sinubukan niyang buhatin pero matindi ang kapit nito sa mga hibla ng sapot. Kinagat at pinutol niya rin ang nagkabuhol-buhol na sapot. Gumawa siya ng sapot sa harap ng kanyang lungga para malaman kung may magtatangkang pumasok sa kanyang lungga. Mararamdaman niya ito mula sa vibrations ng kanyang sapot. Habang nagpapahinga, ang nanay na gagamba. Dalawang egg packets yung meron siya. Tapansin natin, kanina pa natin siya inoobserbahan. Dito siya palaging nakadikit. Ito yung pinoprotektahan niya. And ito yung lagi niyang iniingatan. Lalayo man siya ng medyo safe distance from this egg packet, babalik din siya kaagad. May napadaan sa kanyang teritoryo. Nilabas niya ang kanyang mahabang appendages para paalisin ito. Tinutulak niya ito palayo, pero ayaw nitong umalis. Lumabas siya para lagyan niya ng sapot ang kanyang egg sac. Pero tumakbo palayo ang derby spider. Maraming klase ng gagamba ang naninirahan sa ating mga bakuran, pati na rin sa kagubatan. Sa kanilang mumunting mundo, napapakita ang kanilang kakayahan. Makakatangi ang pang-super spider. Sa loob naman ng kuweba, bit-bit ng isang gagamba ang kanyang mga itlog. Para siyang dala-dala na egg packet. It contains baby spiders na bit-bit niya. Buhat niya ito gamit ang kanyang bibig. Dahil medyo sira na ang sapot, buwis-buhay siyang naghahanap ng balanse habang bit-bit ang kanyang mga itlog. Pagkatapos ng isang linggo, nagbunga na ang pagbabantay ng inang gagamba sa kanyang mga itlog. Yung egg packets, nagbiyak na siya. At yung mga baby spiders, they're all around this area. In the absence of food, sometimes the mother spider will sacrifice itself para siya yung kainin ng mga babies niya.
As a mother, grabe rin yung sakripisyo nila sa pag-secure at sa pagbantay ng kanilang mga itlog. Kung kailangan lumaban, gagawin niya para maprotektahan ang kanyang itlog at ang kanyang lungga. Bukod sa pagiging protective mother, perfectionist din siya pagdating sa paggawa ng kanyang web. Kilala ang mga gagamba sa paggawa ng malaki at komplikadong sapot. At kapag gumagawa sila ng web, hindi lang 2 dimensions. Minsan, 3-dimensional pa. Ididikit niya yung kanyang puwet doon sa gusto niyang pagkapitan ng sapot. And then, babalikan niya ito para mas matibay yung web na wini-weave niya. After niya maglagay ng sapot, nililinis niya yung kanyang web-producing glands gamit ang kanyang mga paa, yung kanyang appendages doon sa likod. Ikikis-kis niya doon yung kanyang mga paa and then lilinisin niya using its mouth. Pinahasa din niya yung kanyang pedipalps. Kahit na protective na ina at magaling sa paggawa ng sapot ang redback spider, hindi pala ito natural na nakikita sa Pilipinas. Natural na nakikita ito sa kontinente ng Australia. Pero mukhang nagpaparami na rin sila dito sa Bukidnon. Nadiskubre ito ng isang residente na si John Iris habang naghahanap ng panglaban na gagamba sa kanilang lugar. Nung una, pumunta kami doon sa parang may bukid. Nakita lang namin yung Black Widow sa parang tangkay ng mais. Kala lang namin normal na gagamba. Kakaiba siya ang gagamba kasi yung likod niya parang ang kinis-kinis. Tapos kinuha lang namin bigla, kala namin iba lang yung gagamba na. Pag nanguhuli ka ng gagamba, kamay lang, kinakamay nyo lang. Apo. Nung kinuha na namin, parang nagdadalawang isip ako kunin muna. Kasi baka anong klase ng gagamba yun, baka makagat ako ganun. Baka kasi din yung may poison na gagamba. Hinanap niya ito sa internet at nakitang hawig nito ang Black Widow Spider, na isang makamandag na species ng spider sa Amerika. Ang palatandaan ay ang kulay itim nilang katawan at ang kulay pula na marka sa kanilang abdomen. Kilala rin ito sa tawag na Australian Black Widow. May dalawang posibleng paraan kung paano sila napunta rito. For this species, it has been maybe introduced through like trading. Tao yung naglagay ng spider or nagdala ng spider sa Pilipinas. Another way to disperse naturally from na ginagawa na ng spiders is ballooning. So yung ballooning, science siya sa behavior ng mga spiders na they will be using their silk to anchor na specific place. Tapos, magre-release yan sila ng silk on the air. Tapos, gagamitin nila yung parang balloon yung silk para makalipad sa ibang lugar. Yung behavior na yan, nakakarating sila ng iba't ibang bansa. Kasi parang 5 kilometers yung range pataas. Kaya niyang abutin na flight. Kaya minsan, meron tayong makikita na species ng spider dyan sa Pilipinas na hindi dapat yun yung nila, yung natural range. Yung survival din nila nakadepende kung gaano sila kagaling mag-hunt ng kanilang prey. Pagdating naman sa hunting, eksperto rin ng mga gagamba. Kailangan nila maging stealthy sa pagkuha at pag-hunt ng kanilang mga prey. Pero merong mga gagamba na hindi lang pangpuno o panglupa. Meron din pwede sa tubig. Katulad ng fishing spider na ito, isda ang pakay niyang hanapin ngayon. Special ability ng ilang spider ang sumisid at maghunting ng pagkain sa ilalim ng tubig. Kaya isa sila sa mga super hunter ng Animal Kingdom. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.